Ano yung parang trigger sa'yo na, naku, kailangan na talaga na akong tumulong at gumawa ng pera? Ano yung insidenteng yon? Nung nakikita ko po yung mga kapatid ko na nahihirapan na at dumating po yung point na yung ulam namin tuyo, tapos hindi pa namin maipirito kasi wala kaming pampiling mantika. Ay? So ang ginagawa namin, nagsisiga na lang kami ng kahoy tapos doon namin iniihaw. So yun yung naging yun yung naging guide sa akin na hindi pwedeng laging ganito, kailangan kong gumawa ng paraan para maiahon ko yung pamilya ko. Nahirap naman yung walang mantika. Hindi Totoo ba? po. At dumating ate ko rin nung point na nakitira ako sa barangay, nakitira ako kung kani-kanino. Kasi ultimo yung sarili naming bahay dati, naibenta namin nung nagkasakit yung tatay ko. Naku, ang hirap ng buhay, pero hindi mo na siya maaaninag ngayon. Kasi namimigay na siya ng pera at ay, hindi lang laptop. May kasama pang pera. Pag siya ay namigay. Okay, Jubel, ikaw naman. Saan nagsimula yung pangarap mo talaga na hindi na pwede itong mangyari? Nung time po kasi na senior high ako, pinaaral na po ako ng tita ko, and then after college po, kailangan ko po, gustong-gusto ko po talagang makapag-aral, makapagtapos. Kasi open po talaga ako sa situation namin na ganito kami, mahirap kami. So gusto ko talaga, napakataas ng pangarap ko na gusto ko sa balang araw, hindi na ganon. So sabi ko, papaaralin ako ng kapatid ko, pero every time na magchat-chat ako sa kapatid ko na ang laki ng gastos, may gagantoy na naman. Parang hindi ko po kaya na wala akong ginagawang paraan. So, doon po nagsimula na kung ano yung pwede kong ibenta, talagang ginagawan ko ng paraan, ipopost ko para makapagtinda, pandagdag sa tuition ko po. Ayun. Kaya nga, sabi niya, Boss A, nagsimula yung sa kanya ng pandemic. Yes po. Kasi doon talaga natuto ang mga tao mag-online selling. Opo, doon talaga naging yung e-commerce. Naging mas Yes. laganap yung e-commerce sa Pilipinas, ate ko rin. Oo. So yung dati mong tinitinda na gulay, naging damit. Yes po. Paano nangyari yun? Yung sa gulay po kasi, nagtatanim po kasi ang mga mami po noon. So, natulong lang po ako sa pagtitinda paglalabas ng mga tinatanim nila. Then, bukod pa po doon, nagtitinda din po sa ako ng mga iba't ibang mga damit na kung anong pwede kong i-resell talaga. So doon mo nakita na, uy, okay to, maraming bumibili. Yes po. Ganun ba yun? Yes po. Sino yung pinapadalhan mo? Basta nagla-live ka lang. Nagpo-post lang po ako. Iba po kasi talaga yung impact ng pandemic sa online. Oo. Yung pagpo-post. Ayun. Oo nga, alam mo nung pandemic, maglalagay lang ako ng coffee cup sa ibabaw ng mesa, picturean ko, 5,000 likes. Walang magawa ang mga tao noon eh. Lahat ng tao nakatutok kasi sa sa social media po. Oo, kung ano yung ginagawa ng mga tao. So, Boss A, ikaw, paano ka napunta sa pamimigay ng laptop? Meron akong naging kliyente na isang nanay. So from Taguig, pumunta siya dun sa isang branch ko sa Monumento. Naglakad lang siya. So, para makabili ng laptop, pinangutang niya yung laptop niya na yon. If I'm not mistaken, parang 10,000 yung dala niyang pera. Tapos, ang bibili niyang laptop is 15,000. Sa madaling salita, ate ko rin, hindi pinayagan ng staff ko. Kasi kulang yung pera eh. So, yung nanay, ang ginawa, from Monumento, pumunta sa kabilang tindahan ko, Sampaloc, at naglakad ulit. Dahil ayaw niya nga mabawasan yung 10,000. So, tapos? sakto, nung pagpunta niya doon sa Sampaloc, natawagan ako ng staff ko. At nung narinig ko yung istorya ng nanay, binigay ko yung laptop, hindi ko kinuha yung bayad. Ayun. And doon po pumasok sa akin na hindi pala simpleng produkto na lang yung binebenta ng Laptop Warehouse. Kapag pala kailangan mo yung produkto namin, gagawin mo yung lahat. Dumating yung point na ipapangutang pa para lang mabili yung produkto namin dahil kailangan nung anak niya. Pero anong naging sikreto mo na sumobra yung success ng iyong laptop warehouse business na ngayon namimigay ka? Si Lord po. Okay?